Ang Bangko Filipino, itinangging nalulugi na sila. Kaya gaya noong una itong maipasara noong 1985, sa korte ang kanilang takbo. Ayon sa PDIC, kailangan mag-file ng deposit insurance claim ang mga depositor na may higit 5,000 piso sa bangko. Pero sa mga wala pang 5,000 ang balance at wala namang utang, makakatanggap sila ng postal money orders sa mga susunod na linggo na pwede nilang i-encash sa mga post office. Paalala ng PDIC sa mga depositor, sa kanila lang lumapit kung may mga tanong. Meantime, we would like to emphasize that we are just concentrating first on depositors' concerns. Maaari ring mag-log on sa www.pdic.gov.ph para mag-download ng forms at makakuha ng dagdag na impormasyon. Gerard de la Peña, News 5. Posibleng magtaas na naman ang presyo ng diesel ng hanggang 30 sentimos kada litro sa susunod na linggo. Paliwanag ng DOE, posibleng epekto ito ng inaasahang pagtaas ng demand para sa diesel sa bansang Japan. Hirit tuloy ng mga jeepney driver at operator gawing 12 pesos na ang minimum fare. Pinag-aaralan na ng gobyerno ang pagbibigay ng 3 piso kada litrong subsidy sa mga pampublikong sasakyan. Sa kabila naman ng napipintong price increase sa diesel, rollback ng 45 hanggang 75 centavos kada litro ang inaasahan sa gasolina. Showbiz action tayo. Dream daw ni former Senator Dick Gordon na ma-interview sa kanyang daily show sa Action TV sina Chris Aquino at Pinoy. Ano naman kaya ang itatanong niya? MJ Marfori, ikwento mo. Who are you? Who really are you? Yan ang maanghang na tanong na balak ibato ni dating Senador Dick Gordon kay Queen of Talk Chris Aquino. Sakaling makapanayam niya ang host-actress sa kanyang daily talk show sa Action TV, ang duelo, barila ng opinyon. Para naman sa kapatid ni Chris si Pangulong Noynoy Aquino, ang mabigat na tanong ni kapatid na Dick, What has he learned in the presidency so far? bukod sa duelo na umiere tuwing alas 7 ng gabi sa Action TV, katambal din ni Dick Gordon si Cheryl Cosim sa Action Solusyon na mapapakinggan naman sa Radyo 5 92.3 News FM mula alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. It's always been in the cards for me. Somehow, I have a heuristic notion that I am a very public person, that one day I will get into media. Nagsanib puwersa na ang Kapatid Network at Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC13 para ihatid sa mga kapatid natin ang mga aksyong eksena sa sports sa pamamagitan ng AKTV o Active. Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC13 para ihatid sa mga kapatid natin ang mga aksyong eksena sa sports sa pamamagitan ng AKTV o Active. Ang Active ang pinakabagong sports block ng Kapatid Network sa Channel 13 kung saan mapapanood ang iba't ibang sports mula sa loob at labas ng bansa. The team up between ABC5 and IBC13 is something good for Philippine television, something that's never been done before. Bilang patikim, napapanood na ngayon sa Active ang Developmental League ng Philippine Basketball Association tuwing Martes at Huwebes. Binubuo ng 13 koponan ang PBA D-League na nagsisilbing training ground sa mga nagnanais maglaro sa PBA. IBC13 is alive and well with this new partnership with ABC5. MJ Marfori, News 5. Nangako ng agarang aksyon ng Department of Transportation and Communication o DOTC sa isiniwalat kahapon ng News 5 tungkol sa sinasabing kabalastugan na nangyayari sa LTO sa Bataan kung saan naging korporasyon raw ito ng pamilya ng hepeng si Emmanuel Da Jose. Narito ang report. Gulat at hindi makapaniwala si Yusek Dante Velasco ng DOTC nang mapanood ang video footage na kuha ng News 5 tungkol sa anomalya sa LTO Bataan na mismong hepe nito na si Emmanuel Da Jose ang may pakana. Ibinulgar kahapon ng News 5 ang lantarang pakikialam sa mga transaksyon sa LTO ng mga kamag-anak ni Hepe, kabilang ang kanyang mga anak at pamangkin. Pati nga driver at kumpare ni Hepe may say din sa loob ng opisina. Ngayon, nakita ko itong video, kitang-kita nga pala. Hindi rin makapaniwala si Velasco sa kanyang nakita na mismong pamangkin ni Da Jose ang tumatanggap ng bias mula sa mga kliyente. Hindi mo na kailangan maging genius para malaman kung saang bulsa susuot ang pera. Ay, tama ho yun. Kailangan may cashier doon natatanggap at saka may resibo. Nakita ko nga, hindi nagresibo.
Iniutos na ni Velasco ang isang investigasyon sa nasabing anomalya. Git niya, dapat pa rin itong dumaan sa tamang proseso at kanilang pasasagutin si Dawse sa mga akusasyon laban sa kanya. Pero dahil sa tibay na ebidensyang inilatag ng News 5, siniguro ni Velasco na maharap si Dawse sa kasong administratibo bukod sa posibleng pagkakasibak sa pwesto. Dapat may mangyari dito. Walang whitewash, walang cover-up. Hindi bawal wala. Lalo ngayon. Erwin Tulfo, News 5. Bukas po ang expose at aksyon sa mga kapatid nating may reklamo at may pruweba ng litrato o video tungkol sa mga kabalastugan ng mga opisina o kawani ng gobyerno. Sa mga gustong tumulong magsiwalat ng katiwalian, tumawag lang po sa aming hotline sa 410-7962 o 936-1557. Makakasiguro kayo ng agarang aksyon. Agad inaprubahan ng United Nations ang paglunsad ng airstrikes para protektahan ang mga rebelde sa Benghazi. Sabi pa ng Pransya, oras na lang daw ang binibilang bago ang pinangangambahang bakbakan. Royces Nagitsibal, ikwento mo. Prepare yourself. We will arrive tonight. Show them no mercy. The world needs to see Benghazi free. They will be crushed. Ilang oras matapos ang babalang ito ni Libyan President Muammar Gaddafi, mabilis na nagpasa ang United Nations Security Council ng resolusyon. May pahintulot na maglunsad ng air at sea strikes sa Libya para pigilan ang planong pag-atake ng pwersa ni Gaddafi sa mga sibilyan. Ipinag-uutos din ng resolusyon ang pagpapatupad ng no-fly zone sa Libya para hindi makaresbak si Gaddafi. We are interested in a broad range of actions that will effectively protect civilians and increase the pressure on the Gaddafi regime to halt the killing. Ang resolusyon pirmado ng 10 bansang kasapi sa United Nations. Sa pangunguna ng Estados Unidos, France at Britanya, 5 bansa ang nag-abstain kabilang ang Russia at China. Hindi pa malinaw kung kailan sisimula ng pagkilos pero may mga standby forces na raw ang US at Britanya. Inihahanda na rin daw ang mga jet fighter, bombers at surveillance aircraft na gagamitin sa pag-atake. Bukod sa mga bansang kasapi sa UN, inaasahan din daw na tutulong ang iba pang Arab countries. Pero hindi nagpapatinag ang pwersa ni Gaddafi. Handa raw silang salagi ng anumang pag-atake. Dahil sa lumalalang tensyon, tuloy pa rin ang pagkumbinsi ng gobyerno sa halos 3,000 Pinoy na nagdesisyong magpaiwan doon. Is that we have managed to evacuate yung 90% of our OFWs in Libya. Yung 10% po kasi, for reasons of their own, choose to stay in Libya. So again, we will have to do a little bit of convincing. Kung magmamatigas daw ang mga OFW, wala nang magagawa ang gobyerno. Pero ang malinaw daw, hindi sila nagkulang sa paalala sa mas matinding panganib na posibleng kaharapin nila sa Libya. Gaddafi supporters. Royces Nagitsibal, News 5. Sa Bahrain, tuloy pa rin ang pagbuwag ng militar sa mga rallyista sa Pearl Square. Sa pinakauling report, 6 na lider ng oposisyon ang inaresto ng mga otoridad. Punteriya din daw ngayon ang doktor na gumagamot sa mga rallyista. Pero sa kabila ng sitwasyon sa Bahrain, nakapako pa rin sa level 2 alert ang mga Pinoy doon. Hinihintay pa raw kasi nila ang rekomendasyon ng kanilang team na pumunta na roon ngayong araw. Tiniyak naman ng DFA na nakahanda sila sa anumang emergency plans. May pondo na rin daw sila sakaling kailanganin. Eksaktong 1 linggo na magmula ng tamaan ng lindol at tsunami ang Japan. Umakyat na sa 6,400 ang death toll habang nasa 8,000 pa ang nawawala. Patuloy naman ang pag-uwi ng ilang Pinoy dahil sa takot na dulot ng radiation doon. Pero handa kaya ang NAIA na salain ng mga pasaherong galing Japan na posibleng may radiation? Ikwento mo, June Loyola. Buo ang loob ni Gloria Sato na tumulak papuntang Japan kahit pa may banta ng radiation sa nasabing bansa. Kailangan niya raw kasing sunduin ng mister niyang Hapon na naiwan sa kanilang bahay sa Kanagawa. Kasama niya rin sa biyahe ang 4 na taong gulang na anak. Kabado, kaya nga naka-ready, magbibili ng mask, gano'n. Ano ba po? Bili ng mask yung anak ko, kailangan naka-long sleeve siya. Kailangan talagang safe. Kung si Gloria babalik ng Japan, ang half-Pinay na si Mia Shimasaki mas piniling umuwi na lang ng Pilipinas. Pahinga ng konti para, kasi hindi talaga daw maganda eh. Kaya pinalis na muna kami ng papa ko. Maging ang Hapon na si Tatsuya Ito,
Binitbit din pabalik ng Pilipinas ang kanyang mag-iina para makaiwas sa posibleng epekto ng radiation. Gusto raw nilang makalanghap ng sariwang hangin, kaya sa Cebu sila didiretso para magbakasyon. I have a running noses, itches my eyes. So that's I want to escape from the Japan. Kahit naghihigpit na ang ilang bansa gaya ng Taiwan at Amerika sa kanilang mga paliparan, sabi ng Bureau of Quarantine, normal pa rin daw ang sitwasyon sa mga paliparan sa bansa. Kaya naman wala raw dapat ipangamba ang mga labas-pasok sa airport. Sakaling itaas naman ang alert level sa radiation, may mga nakalatag na raw silang plano para mapigilan ito. Tulad ng paglalagay ng mga radiation survey equipment na magdedetect kung may radioactive substance ba ang isang pasahero. We can assure you from the Bureau of Quarantine na there's no such scare when it comes to that. Business as usual ang dating natin among the passengers coming in from Japan to Philippines. So wala tayong dapat ipangamba hanggang sa ngayon. Jun Leola, News 5. Dalawang paaralan sa QC ang nadiskubring nasa ibabaw mismo ng West Valley Fault o yung lokasyon na posible raw gumuho sakaling lumindol ng malakas. Nagpatayo pa ng panibagong gusali ang isa sa mga eskwelahan. Hindi raw kasi nila alam na peligroso ang lugar nila. Ikwento mo, Trish Roque. Sa tingin ng ordinaryong Juan, walang